Ryan, bakit tayo nandito? Tanong ni Mon. Kinakabahan at sabik din. Bitin ka pa kagabi, di ba? Ako rin, bulong ni Ryan. Bago pa man makasagot si Mon ay hinalikan siya nito. Matindi, mariin, at sabik na sabik. Halos mawalan siya ng ulirat sa gigil ng bawat halik. Hindi na nila inalintan ang lugar, ang paligid, ang panganib na baka may makakita sa kanila. Naghubad sila ng long sleeves. Nagpainit sa bawat haplos at halik. Naging mapusok ang kanilang mga katawan. Isang pagtatagpo ng init na matagal na nilang pinipigil. Sa sandaling yun, wala ng supervisor, wala ng aplikante. Sila lang, dalawang lalaking nagpadala sa damdamin at pagnanasa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Mon, 26 years old. Recruitment at Compensation and Benefits Supervisor sa isang manufacturing company sa Makati. Araw ng Biyernes. At sa totoo lang, ito ang pinaka-iniindisan kong araw ng linggo. Laging puno ang EDSA, laging mahaba ang pila, at laging may kung anong sabit na nakakapagpalit sa akin. 7:30 na ng umaga. Nakatayo ako sa pila sa North Avenue Station. Pinipigilan kong mapairap habang pinagmamasdan ang mala pilgrimage na dami ng taong gustong makasakay ng tren. Malas! Bakit ngayon pa ako malilate? Appointment pa naman ako ngayong umaga. Bulong ko sa sarili habang pilit kong inaayos ang polo kong gusot na gusot na. Naisip ko tuloy kagabi. Nagpumilit ang mga kaopisina kong dumalo sa birthday celebration ng isa naming manager. Ayun, napasobra ng kaunti sa alak at napilitan akong iwan ng sasakyan ko sa opisina. Ngayon tuloy, ito ako, commuter mode. Pawisan, mainit ang ulo, at mukhang magmumukha pang haggard sa interview mamaya. Dumating na ang tren. Kahit unang estasyon pa lang, ramdam na agad ang siksikan. Tulakan, sigawan, lahat gusto mauna. Swerte na lang at nakapasok ako. Pero ipit na ipit ako sa gitna ng mga estranghero. Ramdam ko ang bigat ng bag ng katabi kong estudyante. Amoy pawis ng ibang manggagawa. At pabago na halos sobrang tamis ng babaeng nasa harapan ko. Dahan-dahan akong natulak papagitna ng tren, papalayo sa pinto. Napabuntong hininga na lang ako. Wala na akong kawala. Ang polo kong kulay puti ay unti-unti nang kumukulubot. Ang buhok kong inayos ko pa bago ako umalis ng bahay ay mukhang wala ng pag-asa. Perfect. Just perfect. Bulong ko ulit habang pinagmamasdan ang sarili kong refleksyon sa bintana ng tren. Habang umaandar ang MRT ay hindi ko mapigilan ang makaramdam ng inis. Pero kasabay nun, may kakaibang kabog din sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa kaba para sa schedule kong appointment sa opisina o dahil sa pakiramdam kong may mangyayaring hindi ko inaasahan sa araw na ito. Bandang Cubao Station ay bahagyang lumuwag ang tren. Nakahinga si Mo na kaunti. At mula sa bintana ay nasilayan niya ang refleksyon ng sarili. Pawisan, gustong polo, at may bahid ng ingis sa muka. Pero hindi pa man nagtatagal ay bigla ring nagbugsuan papasok ang mga bagong mananakay. At lalo pang lumala ang siksikan. At doon nagsimula ang hindi niya inaasahang sitwasyon. Sa sobrang pagkakadikit-dikit ay
May naramdaman si Mon na matigas na bagay na tila dumidikit sa kanyang likuran. Nung una, pinilit niya itong baliwalain. Naiintindihan naman niyang sitwasyon. Siksikan, walang personal space. Pero habang tumatagal ay napansin niyang tila sumisentro ang pagkahilig ng bukol na iyon sa kanya. Para bang sinasadya. Napabuntong hininga siya at agad lumingon para maiiwas ang kanyang sarili. Ngunit doon niya napansin ang lalaki na katapat sa kanya. Matangkad, matipuno. Kita ang hubog ng braso kahit naka-long sleeves lang ito. Hindi niya mawari kung lalaban ba siya ng tingin o iiwas na lang. Kaya't hinigpatan niya na lang ang hawak niya sa kanyang laptop bag na inilagay niya sa harap na parang panangga. Pero habang ginagawa niya yun, hindi niya sinasadyang madampi ang kamay niya mismo sa bukol ng lalaki. At sa pagkakataong iyon ay napalunok si Mon. Ramdam niya ang kalakihan nito. Mainit, buhay na buhay. Parang biglang kumulo ang dugo niya. Nagkatitigan silang dalawa. Ang lalaki, may bahid ng mapang-akit ng ngiti sa labi. Sabay umiwas at ngumiti ulit na parang nanunukso. Si Mon naman, hindi makapaniwala sa sitwasyong nasangkutan. Halos magdikit na ang kanilang mukha sa sobrang lapit. Dumapa niya ang hininga ng lalaki. Babango. At ang mukha nito ay may halong amoy ng aftershave. At habang patuloy ang dikitan ay tila nagpaubaya ang lalaki. Hindi nito iniwas ang sarili. Bagkuts ay hinayaan pa ang mga sandali na dumasdos ang kamay ni Mon sa umbok nito. Waring nag-e-enjoy pa ito sa hindi inaasahang pagkapa. Pinigil ni Mon ang sarili ning makahalata. Gusto niyang magbukang deadma lang, pero ang kabog ng dibdib niya ay parang tambol na ayaw tumigil. Nang medyo lumuwag ang espasyo ng tren, nabitin si Mon sa eksena ng yun. Agad siyang nakahanap ng upuan at umupo. Ayaw niyang ipahalata pero damdam niya pa rin ang init ng kanina. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot ng kwelyo ng kanyang polo at itinupi ang manggas. Para ba magmukhang disente uli? Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-abiso sa kasamahan. Medyo malilate ako. Traffic, MRT hassle. Pakisabi muna sa ka-appointment ko please. Pagkatapos nun ay binuksan niya ang front cam para ayusin ang kanyang buhok. Tumingin siya sa sarili. Maputi, makinis ang mukha, makintab ang natural na itim na buhok. Artistahin daw siya kung titignan, sabi ng mga kaibigan. At oo, halata sa forma at kilos niya na galing siya sa maayos na pamilya. Kaya lalo niyang ikinainis na nahulog siya sa ganong eksena kanina. Pero hindi pa doon nagtatapos. Yung lalaki kanina, napansin niyang pumwesto sa tapat niya. Nakaharap mismo At alam ni Mon na sinasadya yun. Lalo na nang mapansin niyang bahagyang bumabakat ang alaga nito sa pantalon. At parang sinasadya pang papintigin iyon habang nakatingin si Mon. Nagpakita ng inis si Mon. Sinabihan ng pagsimangot at pagsulyap na parang galit. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang kiliti at kaba. Ang lalaki naman, ngumisi lang at biglang lumayo papunta sa bandang pintuan. Akala ni Mon ay bababa na ito sa susunod na estasyon. Pero laking gulat niya nang makita niyang sabay silang bumaba sa parehas na estasyon. At doon, unti-unti niyang naramdaman na hindi pa pala tapos ang encounter nilang dalawa. Pagbaba ng estasyon ay mabilis na lumakad si Mon. Pero bago siya tuloy makalayo ay napansin niya sa gilid ng mata ang lalaking kanina pa niya nakaengkwentro sa tren. Hindi lang ito basta bumaba, tila nag-aabang. Ano ba to? Sinusundan ba ako? Bulong ni Mon sa sarili.
habang mabilis na tinutungo ang pedestrian lane. Pagtawid ng kalsada ay doon niya tuluyang napansin na nasa likod pa rin niya ang lalaki. Halos sunod ng sunod sa bawat takbang niya. Sa wakas, hindi na nakatiis si Mon. Huminto siya at hinarap niya ang lalaki. "Sumusunod ka ba sa akin?" Matalim na tanong ni Mon. May halong inis at kaba. Ngumiti lang ang lalaki. Pilyo at walang bakas ng hiya. "Dito rin ang way ko. Pero kung sundan ba kita, okay lang?" Napakunot ang noo ni Mon. Gusto niya sanang tapusin agad ang usapan at iwan na lang ito. Pero sa loob-loob niya, parang may nagbukas ng kakaibang pintuan. Isang tukso na matagal na niyang tinataboy. At nang makita niya ang nakakalokong ngiti ng lalaki, ay lalo siyang naintriga. Ano bang trip mo?" Mahina pero matalim ang tanong ni Mon. Parang sinusubukan ng tapang ng kaharap. "Tingin ko, kung ano rin ang trip mo," sagot ng lalaki sabay baba ng tingin sa katawan ni Mon. Parang tinamaan ng kuryente si Mon. Wala na siyang oras para makipaglokohan. Malilate na rin naman siya at nakapag-abiso na kaya't agad siyang nagpansa. "Halika, sumunod ka." Dinala niya ito sa parking lot kung saan niya iniwan ang itim na SUV kahapon. Ang sasakyan ay nakapwesto sa pinakadulong bahagi ng parking. Medyo madilim at hindi daanan ng tao. Tinted din ang salamin nito kaya perpekto para sa kanilang binabalak. Pagpasok nila ng sasakyan ay agad sinara ni Mon ang pinto. Binuhay ang makina at aircon. At bago pa man makapagpigil, mabilis na nagdikit ang kanilang labi. Mainit, mapusok, walang patumpik-tumpik. Nag-espadahan ng tila, sabik na sabik. Unti-unting nagkalas ng mga botones, mabilis at walang pakiramdam. Magusot man o masira ang kanilang suot ay wala na silang pakialam. Hinila siya ng lalaki palapit. Halos mapasubsob sa likuran ng sasakyan. At doon, halik sa leeg, sa dibdib, pati sa balikat. Lunod sila pareho sa init ng sandali. Ramdam ni Mon ang tigas at bukol ng lalaki na lalong nagpainit sa sitwasyon. Hinayaan niya ang sarili. Walang pakialam kung sino man sila o kung ano man ang mangyayari. Sa sandaling iyon, puro halik, puro haplos, puro init. Pero sa gitna ng kasidian, bigla niyang namataan sa gilid ng bintana ang isang aninong papalapit sa direksyon nila. Parang may daraan na tao. "Shucks!" bulong ni Mon. Agad silang kumalas. Mabilis na nagbalik ng mga botones at inayos ang sarili na para bang wala silang ginawa. Halos magkandara pa sila sa pagmamadali. Sabay silang napatawa sa kaba at thrill. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! "Dito ka muna," sabi ni Mon. Pinauna ang lalaki para makalabas. Sumunod siya matapos ang ilang minuto ng pagbibihis at pag-aayos. Ngunit sa pagmamadali nila, isang bagay ang hindi nila nagawa. Hindi man lang sila nakapagpakilala sa isa't isa. At sa gitna ng paglabas ni Mon ng sasakyan, isang tanong ang biglang sumagi sa isip niya. Sino kaya siya? At bakit parang gusto ko pa siyang makita uli? Bandang tanghali magbe-break time na.
Nagpaalam si Mon sa kanyang mga office mates at dumiretso muna sa CR bago kumain. Habang naguhugas ng kamay ay bigla siyang napalingon sa salamin. Napatigil siya nang mapansin niya na ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang underwear na suot niya. Naka-SpongeBob printed brief siya. Napakurap siya at parang hindi makapaniwala. Ano to? Bulong niya sa sarili. Hindi siya kailanman nagsusuot ng ganitong design. Hindi niya alam kung paano niya iyon nagamit. Ang alam lang niya, bago siya umalis kanina umaga, nagmamadali lang siya sa pagbibihis. Pero paano? Kailan? Napailing na lang siya. Pilit pinapawi ang niisip. Siguro pagod lang ako kagabi, baka napagpalit ko lang, anya sa sarili. Kahit alam niyang imposible. Patapos ang lunch break ay balik agad sila sa kanilang mesa. Abala ang lahat sa opisina. At si Mon ay pinilit na ibalik ang kanyang focus. Pero may kakaibang kaba siyang hindi niya maalis sa kanyang dibdib. Maya-maya ay lumapit si Maylene, ang admin assistant ng HR department, dala ang mangilan-ngilang folders. Sir, ito na po yung mga for interview kanina. Na-advise na po sila na bumalik na lang ng 1:30 today. Magalang nitong sabi. Okay, salamat. Tugon ni Mon sabay ngiti. Magkasabay silang nagtungo sa conference room. Habang nag-aayos ng mga papeles, tahimik na binabrowse ni Mon ang mga resume. Hindi niya masyado binabasa. Tinitignan niya lang kung anong posisyon ang ina-applyan ng bawat kandidato. Bali, 3 sales, 2 finance at 1 R&D tayo today, sabi ni Mon habang nakayuko sa mga folder. Paki-coordinate na lang sa mga managers ng department para sabay-sabay na. Pakiuna na si R&D tapos last na yung sales, Miss Maylene. Tumango si Maylene at inayos ang pila ng applicants. Habang sinusuri ang huling folder ay napahinto si Mon. Ito ay sa resume ng isa sa mga sales applicant. May pagka-pamilyar ang muka pero hindi niya agad ma-pinpoint. Tila nagbabalik ang alaala pero malabo pa. At nang bumakas ang pinto ay biglang sumikdo ang dibdib ni Mon. Good afternoon. Bati ng aplikante na kakapasok lang. Agad na bumalik sa alaala ni Mon ang lahat. Ang siksikan sa tren, ang init ng halikan sa SUV, ang mga haplos at titig na hindi niya malilimutan. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Siya ang lalaking nakainkwentro niya kanina. Ang misteryosong pasahero. Hindi agad nakapagsalita si Mon. Nanigas lang siya sa kinauupuan niya. Mabuti na lang at si Maylene ang sumalo sa sitwasyon. Please have a seat, malumanay na sabi ni Maylene sa aplikante. Tumango ang lalaki at naupo. Sa kabila ng professional na setting, hindi mapigilan ni Mon na mapatingin sa kanya. Naka-long sleeves pa rin ito. Formal, desente ang dating. Pero sa ilalim ng ngiti at ng pagkakaupo nito, alam ni Mon kung sino siya. Alam niya kung ano ang nangyari sa kanila. So, can you tell us about yourself? Tanong ni Maylene. Ngumiti ang lalaki at nagsimula. I am Joseph Ryan Consuelo. I used to work as a territory manager for... at kung ano-ano pa. Habang nagsasalita si Ryan ay hindi pa rin mapakali si Mon. Sa loob-loob niya, Joseph Ryan. So, iyon palang pangalan niya. Natapos ang unang bahagi ng interview. Professional si Ryan sa lahat ng sagot at halatang sanay na sa ganitong proseso. Nang matapos, ngumiti siya at tumayo. Thank you for your time. Wika nito bago lumabas ng conference room. Kindly wait outside for your second interview with the department managers, dagdag pa ni Maylene. Na magsara ang pinto, saglit na katahimikan ng bumalot. Si Mon ay nakatulala pa rin. Parang hindi makapaniwala sa mga nangyayari.
Napansin ni Maylin ang itsura niya. Lumapit ito at nagtanong, "Sir, okay lang po kayo? Para kayong natigilan kanina." Napalingon si Mon kay Maylin. Pilit pinipigil ang emosyon. Wala. Medyo pagod lang siguro," mahina niyang sagot. Pero sa loob-loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib. Dahil sa hindi inaasahan, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. At ngayong alam na niya ang pangalan ng lalaki, hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutukso pang lalo. Natapos na ang araw sa opisina. Hapo si Mon sa dami ng interview at paperwork. Habang naglalakad papunta sa basement parking, pinilit niyang kalimutan ang lahat ng nangyari kanina. Pero kahit anong gawin niya ay hindi mawala sa isip niya ang mga titig ni Ryan. Ang paraan ng ngiti nito. At lalo na mga alaala ng kanilang unang pagkikita sa tren at sa SUV. Pagdating sa kanyang kotse, inilapag niya ang kanyang laptop bag sa passenger seat at binuksan ang pinto sa driver's side. Ang hindi niya alam, sa kabilang gilid ng parking lot ay may dalawang matang matyagang nakamasid sa kanya. Muli, si Ryan. Tahimik itong naghintay, nakatago sa anino ng mga sasakyan. Nang makita niyang pagbukas ng pinto ni Mon ng SUV ay mabilis siyang lumapit at bago pa man makasakay ng tuluyan si Mon ay bigla itong sumampa at pumasok sa loob. Napatigil si Mon. Halos malaglag din ang kanyang mga gamit sa gulat. Kita niya agad ang ekspresyon sa mukha ni Ryan. Seryoso, matalim ang titig, parang may daladalang pasanin. "Ryan," mahina niyang sabi, "kita ang kaba." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tahimik na loob ng SUV ay biglang nabalutan ng tensyon. Daramdaman ni Mon ang pawi sa kanyang palad kahit malamig ang hangin sa basement. Sa isip niya, anong gagawin niya? Alam niyang hindi siya natanggap. Baka i-blackmail ako. Baka gamitin niya ang nangyari laban sa akin. "Bakit?" tanong ni Mon. Pilit pinapakalma ang tinig. "Dahil hindi ka natanggap?" Sumagot si Ryan. Nakangiti pero may halong pait. "O sige, bakit nga ba hindi ako natanggap? Maganda ang sales record ko. Galing pa ako sa magandang school. Ano yun? Dahil ba natatakot ka?" Mariing lumunok si Mon. Alam niyang kailangan niyang magsalita ng malinaw. "Hindi, Ryan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang totoo, gusto ka ng mga managers. Pero kailangan ng kumpanya ng sales na taga Cebu. Hindi ka naman pumayag magpa-relocate. Professional ako at kung kami lang naman ang magbobotohan ikaw ang pipiliin namin." Saglit na natahimik si Ryan saka ngumiti. "Buti naman. At least malinaw. Alam mo ba, ayoko din naman talaga magpa-interview. Nahihiya lang ako kasi nakapag-commit na ako kaya pinanindigan ko na lang." Napabuntong hininga si Mon. Sa loob-loob niya, gumaan ng kaunti ang dibdib niya. Pero biglang nagbago ang tono ni Ryan. Bahagyang nagdilim ang mga mata at sabay tanong na may halong pang-aasar. "So, kaya na-reschedule yung interview natin kaninang umaga dahil hindi na nakatanggi si Mon?" Diretso niyang sagot, "Oo." Pero hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang sumaba si Ryan. May mapang-udyok ng ngiti. "Dahil nagkapalit tayo ng underwear?" Sabay nilang naalala ang eksena at napatawa ng malakas si Ryan. Napailing si Mon. Napangiti na kahit palit lang. "Sino ba namang magsusot ng ganitong klaseng underwear?" Sabay tingin kay Ryan. "Cute kaya niyan," balik ni Ryan. "Favorite ko nga yan sabay kindat. Napalunok si Mon. Ang tensyon kanina ay napalitan ng biro.
Pero sa ilalim ng tawanan, may mainit na alon na muling umaakyat sa kanilang pagitan. Ang alaala ng kanilang unang sandali ay muling nagbabaga. At parang may hindi nakikitang udyok, unti-unting lumapit si Ryan. Sa loob ng SUV, sa pagitan ng mga halakhak at biruan, nagtagpo muli ang kanilang mga labi. Mainit, mapusok, parang sabik na muling matikman ang isa't isa. Sa loob ng tinted na kotse, muling bumalik ang lahat ng init na kanilang pinipigilan noong buong araw. Alam mo, hingal na sabi ni Mon matapos ng isang matinding halikan. Buti na lang hindi ka natanggap. Nakakiti si Ryan habang hinahaplos ang kanyang pisngi at tumitig sa kanya. Bakit naman? Kasi bawal ang may karelasyon sa opisina. Sagot ni Mon sabay buntong hininga. At humalik uli sa labi nito. Pareho silang natawa. Bago muling nilunod ng halikan at init ang loob ng SUV. Kinabukasan, Sabado. Pero hindi mapakali si Mon. Kahit day off, parang hindi matahimik ang isip niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari kagabi sa parking lot. Ang halik, ang tawanan, ang init. Pero higit sa lahat, ang mga salitang binitaw niya kay Ryan. Buti na lang hindi ka natanggap. Sa totoo lang, hindi niya alam kung biro ba yun o isang uri ng pagtatago sa sariling nararamdaman. Nakaupo siya sa sofa ng kondo niya. Naka-shorts lang at puting shirt. Hawak ang tasa ng kape at nakatitig sa cellphone. Ilang beses na niyang binuksan ng Messenger at WhatsApp pero hindi niya magawang mag-type ng kahit simpleng hi. Naiilang siya. Nahihiya. At natatakot na baka mali ang mabigyan ng meaning ni Ryan. Ngunit maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Good morning, Mon. Si Ryan to. Nakuha ko yung number mo sa resume ko na naiwan sa HR. Napasinghap si Mon. Napatayo siya mula sa pagkakaupo. Ay, Diyos ko, nag-message siya, bulong niya. Nag-type siya na mabilis. Oh, hi Ryan, kamusta? Hindi nagtagal, nag-reply si Ryan. Okay naman. Actually, medyo bitin kagabi. Napatikip si Mon sa mukha. Hindi niya alam kung matatawa ba o mahihiya. Nag-reply siya. Ikaw talaga. Pero risky na yun. Huwag na nating ulitin. Pero mabilis ang sagot ni Ryan. Kung ayaw mo, di kita pipilitin. Pero sa totoo lang, gusto lang kitang makilala pa. Hindi lang dahil sa nangyari. Doon napahinto si Mon. Ramdam niya ang sincerity sa simpleng text. At sa hindi inaasahan, natunaw ang bigat ng kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw. Balik trabaho si Mon. Normal na araw ng HR. Puno ng papeles, meeting, at mga reklamo ng ibang empleyado. Pero sa bawat break time, palihim silang nag-uusap ni Ryan. Hindi man natanggap si Ryan sa kumpanya, ay palaging may paraan ito para kumustin si Mon. Minsan, mag-aaya ito ng kape pagkatapos ng trabaho. Minsan, simpleng text lang. Ingat ka sa biyahe. O kaya, huwag kang magpapagod masyado ha. At unti-unti, napansin ni Mon na naghihintay na siya ng mga simpleng text na yun. Isang gabi matapos ang mahabang araw na puno ng meeting ay nagpasya si Mon na dumaan sa isang coffee shop malapit sa Makati. Pagpupo niya para maghintay ng order ay may biglang lumapit at umupo sa kanyang mesa. Si Ryan. Nakapolo lang, pero maayos at preskong tingnan. Sinadya mo to? Tanong ni Mon. Kunwaring inis pero hindi may tago ang ngiti. Hindi sagot ni Ryan sabay kindat. Tinext kita kanina, sabi mo dito ka.
Hindi pa kita sinasagot. Alam ko na kaagad ang sagot mo eh. Balik ni Ryan na nakangisi. Napailing si Mon. Alam mo nakakainis ka. Pero gusto mo rin, di ba? Sagot ni Ryan. Masuyo ang tono. Sabay titig sa kanya. Sandaling natahimik si Mon. Sa loob-loob niya, totoo naman, gusto niya. At habang pinagmamasdan niya si Ryan na relax at nakangiti, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Parang unti-unti na niyang natatanggap ang idea na hindi lang ito pansamantalang fling. Pero kasabi ng saya ay naroon pa rin ang kaba. Paano kung malaman ng iba? HR ako, supervisor pa. Ano na lang ang tingin nila sa akin? At si Ryan, paano kung hindi naman pala siya seryoso? Naupo silang dalawa. Nagkape at nag-usap ng mahaba. Tungkol sa buhay, sa pamilya, mga pangarap. Hindi na tulad ng unang nilang pagkikita na puro init lang ang namagitan. Ngayon, may lalim na. May pagkilala na sa isa't isa. At doon naramdaman ni Mon, habang nakikinig kay Ryan, na unti-unti siyang nahuhulog. Lumipas ang ilang linggo. Hindi man natanggap si Ryan sa kumpanya ni Mon, nakahanap naman siya agad ng bago. Isang sales company sa Makati rin. At ang pinakamatindi, katabi lang halos ng building na pinagtatrabuhan ni Mon. Mula noon halos araw-araw sila nakikita. Minsan sabay mag-lunch, minsan sabay umuwi. Pero sa bawat pagkikita, hindi mawawala ang tensyon at init na dati pa nila kinikim-kim. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng overtime ni Mon ay nag-text si Ryan. Nandito ako sa baba ng building mo, hatid na kita. Nagulat si Mon, pero bumaba rin siya. At doon niya nakita si Ryan. Nakatayo. Nakapolo pa rin mula sa trabaho. Dala ang motor nito. Motor ka lang pala ngayon, sabi ni Mon. Kunwaring reklamo. Bakit? Takot ka? Sagot ni Ryan, pero nakangiti. Umiling si Mon pero sumakay rin. Habang humahampas ang malamig na hangin ng gabi, mahigpit siyang napayakap kay Ryan. Ramdam niya ang tibok ng dibdib ng lalaki. Ang init ng katawan nito. At sa yakap na yun, alam niyang may namumuong bagay na hindi na basta-basta lang. Hindi diretso sa kondo ni Mon ang biyahe. Sa halip, dinala siya ni Ryan sa isang lumang parking building sa likod ng isang mall. Madilim, tahimik, at halos walang tao. Ryan, bakit tayo nandito? Tanong ni Mon. Kinakabahan at sabik ng sabay. Bitin ka pa kagabi, di ba? Ako rin eh, bulong ni Ryan. Bago pa man makasagot si Mon ay hinalikan na siya nito. Matindi, mariin, at sabik na sabik. Halos mawalan siya ng ulirat sa gigil ng bawat halik. Hindi na nila inalintan ang lugar, ang paligid, at ang panganib na baka may makakita sa kanila. Nagubad sila ng long sleeves. Nagpainit sa bawat haplos at halik. Naging mapusok ang kanilang mga katawan at sa isang pagtatagpo ay matagal na nilang pinigil ang init. Sa sandaling yun, wala ng supervisor at wala ng aplikante. Sila lang, dalawang lalaking nagpadala sa damdamin at pagnanasa. Pagkatapos ay nakahilig si Mon sa balikat ni Ryan. Pareho silang hingal, pawis, pero nakangiti. Grabe Ryan, delikado to, sabi ni Mon pero halatang hindi nagsisisi. Tumawa lang si Ryan at hinaplos ang braso niya. Delikado oo, pero worth it naman di ba? Napatingin si Mon at doon niya napagtanto, hindi lang ito basta fling lang. Hindi lang ito dahil sa init. May nararamdaman na siya at alam niyang ganun din si Ryan. Minsan, dumarating ang tao sa buhay natin sa pinaka hindi inaasahang lugar.
sa tren, sa opisina, o sa pagitan ng mga alon ng ating pang-araw-araw na problema. At kahit pa delikado o taliwas sa inaasahan, may mga pagkakataong kailangan nating sundin ang tibok ng puso. Ang tunay na koneksyon, gaano man kasimple o kagulo ng simula, ay mananatiling espesyal kapag pinili nating panindigan ito. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.